Dahil nga may sobra tayong cheese. Okay guys, sa kalagitnaan ng aking pagluluto na wala ng gas. Kasi nga 'di ba, half-half lang. Kaya ayun. Ito yung ilalagay ko sa patatas, yung black-eyed beans, yung soya bean, and then luto na yung ating munta. Nangangas pero parang nangangamoy pa siya. It's already monsoon. Welcome monsoon. Kasi ito yung gusto kong weather sa Nepal, ang monsoon. Kasi nga, para siyang Pilipinas. Pag umuulan-ulan, yung season na to, parang sa Pilipinas lang ako. Kaya gusto ko ang monsoon. But, syempre, on the other side, nakakatakot ang monsoon dito. Kasi nga, sa mga taray area, but alam nyo guys, siguro dahil nga sa global warming, kaya ganito ngayon, medyo late yung weather. Kasi nga, nung mga ganitong times na, todo ulan na talaga yan, as in, wala ang tigil. Pero this time, parang late. Parang ngayon lang talaga siya nag-start. So, 11:06 na dito. Yung rice ko, paluto na rin, pero nawala ng gas. Buti yung munta niluto ko na. Ito lang naman, tapos na. And then, bumili ako ng mangga. So hanggang ngayon, half-half pa rin yung pagbibenta nila ng gas dito. Si Deepak nagva-vacuum siya sa itaas. Ngayon, half-half pa rin ang bintahan dito. Naghanap ako ng tama. Tama means bamboo shoot. Wala, kasi nga, ngayon lang naman nag-start yung monsoon. Pag usually, may bamboo shoot pag mga tag-ulan-ulan or winter, yan, meron yan. So, maulan-ulan, palitan lang yan ni Deepak. Wala na talaga. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Oh, baby, baby. Oh, may ano guys, so may cherry. Tawas. Tawas siya eh. Sarap nito, guys. Hindi pa kami nakakain ng rice. Guys, a very good evening. Gumawa na naman ako ng tinapay. Ayan. Yan ay with sausage with mozzarella cheese. Dahil nga may sobra tayong cheese at saka may butter po ako. So, gumawa po ako nitong sausage with cheese na tinapay. Pa guys, yung ating mga isasalang, nagaantay dyan sila. Ayan. Takpan lang natin muna, no? Doon na akong nakasalang dyan. Yan. So, hayaan ko lang yan dyan sila muna. Ulan-ulan. Makulimlim pa rin. Madilim. Since morning ganito yung weather namin, maulan kasi. Okay guys, magandang hapon. Nakatulog ako. At ayan si Deepak nagpapagupit siya dahil mahaba na po yung buhok niya. Yung ilang beses ko na rin siya sinasabihan magpagupit siya. Pinapahaba na siguro talaga ang buhok niya kasi every time na magpagupit siya, walang magugupit. Walang magupit. Walang buhok na igugupit yung tagagupit. Kaya siguro pinapahaba niya talaga yung kanyang buhok. At may mga puti-puti na rin siyang buhok guys. So mabuti na yan at kahit paano, kung magpagupit man siya na medyo mahaba na yung buhok niya, bawi-bawi din naman minsan. So si Buwa guys, nakita namin doon kay Milo Day, yung pinapaayusan ko ng kurta ko. Dahil ilang araw na po siya sarado, gawa nga na umuwi siya ng village kasi nga, nung nagpaayos ako nung last, hindi ako nagbayad sa kanya. So 250 yung balance ko. So ilang beses na ako pabalik-balik, wala, sarado siya. So na lang siya, nakabalik daw. Kaya ayan, alam namin agad na kung wala si daddy sa bahay, dyan si daddy nagtatambay. So dito lang kami kasi sabi ni Deepak, you want to go? Sabi ko saan? Sabi niya magpagupit ako, tara, sabi niya sumama ka. Actually kakagising ko lang that time and si Deepak din. Nakatulog kami. Tuwing tanghali talaga natulog kami. So ayan po.
So ayun, hindi kami na-snacks dahil may tinapay akong ginawa. At ayun, baka pagbalik namin. Pero gusto ko uminom ng lassi kasi medyo makulimlim siya guys. Pero alam niyo yun, mabanas. So, ayan guys, ang pakulay si Tipa kasi marami na yan sa puti na buhok lagi. Ayan o, dami niya na yung puti. Marami yan siyang puti. Sabi ko sa kanya, wala ka na talagang buhok. Panot ka na talaga. Sabi niya, dahil to sa'yo. Tapos pag marami na naman siyang puti, ang dami niyang puti, no, diba? Sa gyms talaga nila yan sabihan niya, no, dahil din sa'yo. Yung kuya ni Deepak, nung nandito siya, that time, inaayos yung mga septic tank namin. So, bawal kami gumamit ng banyo. Ngayon, ang kuya umuwi siya. So, gusto niyang maligo. Maligo dahil kakapagupit lang niya. So, hindi niya that time alam na bawal kami gumamit ng banyo. So, pagdating niya, sinabihan siya ni ama na ganon, bawal gumamit ng banyo kasi ngayon sa mga septic tank kinaayos. Ang ginawa ng brother-in-law ko guys, bumalik siya doon kung saan siya nagpagupit. Alam niyo yung pag nagpakulay ng buhok, pinabandawan, nagbayad lang siya. Sabi niya, paliguan lang daw yung buhok. Tawa ka Prakash dahil naligo siya sa salon, nagpaligo pala siya, nagpabasa siya ng buhok niya ulit. Nagbayad lang siya extra. Tawa ko talaga sa kanya. Handsome! Ang gwapo pala, hindi pa po. Pala guys, pag puti pala lahat ang buhok ni Dipa, mukha na talaga siyang lulo. Oh. Diba meron yun na pag mga puti na lahat ang buhok, bagay naman. Hala sa kanya talaga, oh. Bakit kaya pag umupo tayo sa ganyan, ang sakit sa leeg? Bakit kaya Ala, uwi na kami. Normal lang yan guys sa Nepal guys. Ay, bigla mo lang nalaglag yung aking glass. Guys, uwi kami. Ay, parang uulan. Diyos ko, ang bata. Ala, hurry up. Here is more near. Lahir na lang. Kaya ayan, magkakatayo, umuulan na. Tara guys, bilisan lang namin. Umuulan na. Libre na shower. Si Tito, free shower. Pwede niya ba naman yung buhok niya? Tara guys, mga bata dito, oh. Nagre-race sila. Paniparyo, paniporyo. Tara, tara. Guys, nagluto ako ng gunrok. Tea pala ito. Tea. Ito, oh, baka kay Prakash Day ito. Sa kay Prakash Day ata ito, tea. Tea nga, Prakash Day. Ay, oo, tea nga. Hindi sa gunrok. It's tea? Yeah. Oh my God. That's why I asked you. Kasi guys, wala siyang amoy. Tinanong ko na si Deepak sa itaas. Bakit walang amoy? Kasi usually yung gunrok, yung amoy niya parang vinegar ba? Sour. Can't sleep the whole night. You have no tea. Daddy! Oh! Yeah. Tinanong ko si Deepak. Sabi niya, gunrok okay lang daw. Oh, siya. Maybe this Prakash Day. Tinanong ko si Deepak. No smell. Tinga. Only soup, Daddy. Only soup. Okay? Oh yes, I'm putting it. Ang ulam pa namin, buti na lang may itlog at Nagtanong pa ako kay Deepak, bakit walang amoy ito? Ngayon ko lang na-realize na kay Prakash Day pala ito. Hindi niya to dinala sa Amerika. Kasi guys, yung brother-in-law ko, pag may mga nagpapadala ng mga ganyan sa kanya, may magbibigay, hindi niya yan dadalhin kasi alam niya sa Amerika, stricto
magdala ng mga ganyan-ganyan guys, dahon-dahon, tapos mga meat. Yan, istrikto. Kaya sabi niya, pag nag-uwi siya dito at may magpapadala, sasabihan niya talaga, hindi ko yan dadalhin. Kasi grabe pa naman ang mga Nepalese. So yan, may nagbigayan sa kanya. Someone give it to Prakash Dai. Buti naman tinanong ko si Deepa kanina. Sabi niya, no, it's okay. Na kahit walang amoy daw. Buti na hindi ko nakakain. Buti na lang nagluto ako yung scrambled egg na may sausage. Kasi para siya talagang bunrok, guys, oh. Sabi ko kay Deepak, itapon niya na lang. Hindi, ano niya daw, kainin niya daw yun. Pero yung, mga dahon, itinabi niya lang. So, magiging, yan, no? Hyper yan mamaya. Si Deepak sabi niya kay Deepak, yun, sleeping tonight. Nyo naman, ngayon ko lang na-realize na di pala ito, ni Prakash Dai. Ay, ambot na lamang. Daya, Pero alam niyo guys, very good yan si Deepa. Kahit anong pagkain, hindi yan siya magtatapon. Tingnan niyo, busin niya yan. Yan lang yung hindi niya kainin kasi tea yan eh. Si Daddy hindi kumain. Si Daddy soup lang ata.